Mahigit 10 pa ang pinaghahanap sa dalawang magkahiwalay na trahedya sa dagat malapit sa Basilan at sa West Philippine Sea. Unahin natin ang paglubog ng barko sa Basilan na biyaheng Sulu na may 300 pasahero at crew. 18 na ang kumpirmadong patay habang 10 ang hinahanap. Mula po sa Zamboanga City, nakatutok live si Jonathan Andar. Jonathan. Mel, Emil, Vicky, andito ako ngayon sa compound ng Philippine Ports Authority sa Zamboanga City. Ito pong nakikita ninyo sa likod ko, sila po yung mga survivor at yung mga kaanak ng mga nawawala pa sa lumubog na barko o roro sa may Basilan. Ang nangyayari po rito, nabigyan na po ng paunang lunas yung mga survivor at profiling na lang yung ginagawa sa kanila at binibigyan ng ayuda. Para sa survivors, binigyan po sila rito ng 20,000 pesos na cash, isang sakong bigas at relief goods. Mula po yan sa Zamboanga City Hall, DSWD, pati na po sa shipping line. Ito po ang report. Balot ng takot habang nagmamadali sa pagsusuot ng kani-kanilang life vest ang mga sakay ng MV Tricia Kirsten 3 na lumulubog na noon sa dagat malapit sa Balok-Balok Island, Basilan kaninang pasado hating gabi. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang lumubog ang barkong bumabiyahe noon pasulu mula Zamboanga, sakay ang 317 na pasahero at 27 na crew. May mga karga rin itong truck. Sa kuha ng isang netizen, kitang palutang-lutang sa dagat ang mga pasaherong desperadong humihingi ng saklolo sa gitna ng dilim. Kanya-kanya silang kapit sa mga pampalutang sa gitna ng kanilang mga kagamitang nagkalat sa dagat. Rumesponde ang Philippine Coast Guard kalaunan at sinagip ang mga biktima. Sa search and retrieval operations, 316 na sakay ng barko ang nasagip. Dinala sila sa Isabela City Port, Jolo Port at Zamboanga City Port. Ginamot ang mga sugatang pasahero at binigyan ng pagkain. Isa sa mga sakay si Fatraliza na sinikap na makaligtas kahit di marunong lumangoy. Biglaan talaga yung nangyari, sir. Parang akala namin parang magstay lang yung yung pag-alagos. Bigla na natabingi. Yun na, yung mga tao, nagpapanik na sila. Tapos yun na, yung pag-ganyan, sir, doon na nahulog na yung mga iba. Hindi pa ako marunong lumangoy, pero ginawa ko pa rin para. Kwento naman ni Jul Munir, nagising na lang silang tumatagilid na ang barko. Gising namin po, gumigilid na ganyan. Tapos na gano'n, seconds lang nagkukuha na kami lahat ng mga life jacket. Tapos mga ilang minuto lang, umano na yung barko. Tapos yun na, takbuhan na kami para sa buhay namin. Tapos yun na, palutang-lutang na lang kami sa dagat. Kwento naman ng school principal na si Rashula Waludin. Narinig na lang nila ang isang security officer ng barko na nag-aanunsyong kumuha na sila ng life jacket. Doon na raw nataranta ang mga pasahero at may ilang tumalon sa dagat. May life jacket o kayo? Meron naman, pero karamihan wala. Wala silang information na nagsabi na may nangyayari na. Tapos ang sinabi lang nila, kuha kayo ng life jacket, palubog na yung barko. So nagpanikan lahat po sa ang tao sa itaas. Seconds lang. Seconds lang. Pagkalubog ng barko, 2 oras daw na nagpalutang-lutang sa dagat si Rasula bago dumating ang rescue. Nahiwalay raw siya sa mga kapwa teacher. Nananawagan ako sa mga pamilya ko, huwag kayong mag-alala, dito na kami ligtas. Desperado namang naghihintay ng balita sa pantala ng mga kaanak ng ilang pasahero. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gavan, 10 pa ang nawawala sakay ng barko, 18 na ang narecover na labi. Sabi naman ng may-ari ng barko na Allison Shipping Lines Incorporated, nang matanggap nila ang distress call ay agad silang nag-activate ng quick response measures at nag-deploy ng mga sasakyang pandagat. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad habang patuloy ang search and rescue operations. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa lahat ng sakay ng barko pati na sa mga pamilya nila.
Vicky, ito pong napapanood nyo ngayon sa inyong screen, yan yung aerial inspection ng Philippine Coast Guard doon sa karagatan sakop ng Basilan kung saan po lumubog yung Roro. Hanggang sa mga oras po na ito, ang sabi po ng PCG, patuloy pa rin ang search and rescue operation. Dumating na rin dito ang hepe mismo ng Philippine Coast Guard na si Commandant Ronnie Gavan na magbibigay sa atin ng update mamaya kung ano ba talaga nangyari at paano lumubog yung Roro. Ang sabi po naman ng Mayor ng Zamboanga City, kasama po sa mga nasawi isang abogado at isang teacher. May isang sundalo rin po na nawawala batay po sa na-interview natin dito na sundalo na nakaligtas mula doon sa trahedya. Yan muna ang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.